ng unang linggo. Sino po yung nakasama sa first week? Wala sumasagot. Ano po? Sino po ba yung dito? Nakamute. Nakamute daw. Kaya wala sumasagot. Ayan. So, ano po ba yung natatandaan natin ng first week? Mayroon pong theme verse kasi na ibinigay sa atin noon. Ano po? Ito po ay nanggaling sa Mangangaral. Ito po ay sulat ni Haring Solomon. Ito po ay aklat ng Mangangaral o Ecclesiastes. Depende po kung anong salin yung gamit mo. Ano po? So lahat po ng mensahe na narinig natin o maririnig natin, actually nadinig na at madidinig pa rin hanggang ngayon sa buwan ng Agosto po is all about yung sinabi po ni Haring Solomon sa Ecclesiastes. Ano po, yung kahuli-hulihang mga salita na sinabi ng aklat ng Ecclesiastes. Dali ko bubuksan ko para makita natin. Ang gamit ko po ay Magandang Balita Biblia. Ito po yung Tagalog, hindi ko nakita. Ito po ay Tagalog Popular Version. Kita yun. Ano ba yung title niya? Title yung front page ng Ito po ay Magandang Balita Biblia. Ito po ay Tagalog Popular Version. Ano po? Ang sabi po ng Mangangaral 12, chapter 12, verse 12 hanggang 13 hanggang 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ano po? So buong, kung makapansin niyo po, yung unang tatlong mensahe po na narinig natin sa Agosto, lahat nabanggit yan. At mayroong naging tanong palagi. Ano po, sino yung nakakatanda ng tanong? Ang buong linggo, buong buwan ng August po, ang tanong lang is isa. Handa ka na ba? Ano po, handa ka na ba sa naging tanong na ang naging turo sa atin ng unang linggo? Anong sabi sa atin ng Panginoon? Kinakailangan daw pala, we need to fear God. Fear nothing, but fear God. Huwag kang matakot sa kahit ano, pero dapat magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin. Wala na yung mga kamera ng mga kasama ko, hindi na natin sila makakita. Ano po? So, nung ako po ay nalipat sa Jeddah, nakasama po ako sa mga nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At isa doon sa mga nakasama namin doon, may isa siyang sinabi na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Sabi niya, kung gusto mo daw pala na mapunta sa langit, hindi upang takasan lamang ang impyerno. Dapat pala, gusto mong mapunta sa langit kasi gusto mong makapiling ang Diyos. Nandiyan po kayo? Yung isang kapatid po na nakasama namin dito, noon daw siya ay nakakasama sa pagpapahayag, pag-evangelize, pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang sabi niya, nung una daw, ang gusto lang nila is to populate heaven. Magkakaroon ng maraming tao sa langit. Ngayon, iba na. Ang isip nila, maawa ako dito sa mga taong mapupunta sa impyerno. So, nagbago. Same yung result, pero iba yung principle. Nakukuha niya po yung ibig sabihin. Same result, iba lang yung reasoning kung bakit niya ginagawa niya. Bakit hindi nila ako ganong naiintindihan? Naiintindihan naman daw po. May kasama ako dito na sumasagot, naiintindihan naman daw po. Ano po? So, ayon sa pananampalatayang pinanghawakan natin, we believe on rapture. At pag hindi ka nakasama sa rapture, na iwanan ka, 7 years of tribulations. False peace, pero ang totoo, tribulation siya. Doon yung panahon na wala nang makabibili o makapagbibili ng walang tatak. Wala nang grace. Wala nang grace na pinatutupad ang Diyos. Every man is for himself na lang. Pag one wrong out ang laban, ang basketball, one lose out, sabi niya, do or die. Lamang na ang lose doon.
Mahirap na, kapatid. Kung ngayon pa lang may grace, hirap na hirap ka na. Ano pa kaya pag tinanggal ng Diyos yung grace? Ano pa kaya ang laging tanong? Handa ka na ba? Nung pangalawang linggo, tinalakay din na sa atin sa pamamagitan naman ni Pastor June. Nung una si Pastor Jesse. Pangalawang linggo, tinuro sa atin naman ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor June at tungkol sa mga saan? Sa katungkulan ng tao. Ano ba dapat ang iniisip natin? Saan ba dapat tayo nakafocus? Hindi sinabing huwag kang mag-isip ng kahangian sa buhay, huwag mong hanapin ang ginhawa ng buhay, pero kapatid, hindi dapat doon nakatuon ang isip mo sa kayamanan ng daigdig. Kasi by the end of this earth, pagkatapos ng lahat ng ito, lahat ng nakikita mo, nahahawakan mo, naaamoy mo, lahat yan, susunugin lang ng Diyos. Hindi siya basta sisirain, susunugin. Ano po? Walang matitira dyan kahit na ano. Kailangan mo ngayon ng mga pinansyal at mga pisikal mo pangangailangan, oo, kailangan mo siya. Hindi sinasabing hindi. Hindi sinasabing kalimutan mo siya. Pero dapat ang isip mo pa rin ay patuon doon sa Diyos. Hindi doon sa material na bagay lamang. Dapat more ang focus mo sa Diyos. Last week po, sino yung nakadalo? Nung nag-aaral kami ng mga kasama po namin sa pag-aaral, nagkaroon ng tanong. Ano po yung natatandaan natin doon sa huling mensahe? Kasi ang gawain na umaga hanggang pagkatapos nag-aaral kami gabi. So hapon na natapos, gabi kami nag-aaral, ilang oras pa lang yung pagitan. Tapos sabi ng isang kapatid, Pas, yung nakinig ko yung sinabi ni Pastor Philip na nung huling-huling yung KNB, kahapon, ngayon at bukas. Ang tanong kasi ganito kung dumating ang Panginoong Jesucristo kahapon, yesterday, nasaan ka kaya ngayon? Kasama ka kaya niya? Kung dumating ang Panginoong Jesucristo naman ngayon, isasama ka kaya niya? Darating ang Panginoong Jesucristo sa mga araw ng mga sumusunod na bukas. Kaya ang kahihinat na natin. Nandiyan pa po ba kayo? Ito lang kung pag-aaralan po natin yung naunang tatlong mensahe maging sa ngayon. Ang mensahe po ay isa lang yung iniikutan na tanong. Handa ka na ba talaga? Ano po? Ito yung isang problema ng tao na madalas nakakalimutan na niya. Masakit isipin. Yan. Masakit isipin, mahirap tanggapin na kung minsan kahit Kristiyano, hindi sigurado kung handa na ba talaga siya. Ano po? So magandang tanghali po. Ano ang oras na? Magandang tanghali na nga. Mag-alas 12 na dito po sa Saudi Arabia. Ano po? Hapon sa bansang Pilipinas. So magandang tanghali sa Saudi Arabia at magandang hapon naman po sa bansang Pilipinas. Ano po? So hindi na po tayo masyadong magtatagal. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang sinabi na eksakto ng Panginoong Jesucristo sa aklat ni Mateo. Actually, yung gagamit pag-aaralan natin is nakita po siya sa aklat ni Marcos at nakikita din naman sa aklat ni Mateo. Ano po? So nandyan na po ba kayo? Nandyan po kayo? Amen. Handa na po ba tayo na pakinggan o pag-aralan actually ang pag-aralan po ang salita ng Panginoong Jesucristo, eksakto yung siya yung sabi na po, Matthew 21 verse 18 hanggang 20. Ano po? Mateo, aklat po ni Mateo, ang kabanata po ay 21, ang talata po ay magsisimula tayo sa 18, 19 hanggang 23 verse lang po. Ano po? 3 talata. Ano po? So, kagabi, nag-uusap lang kami sa kabila nag-uusap-usap kami, nag-i-invite sila. Sabi ni Pastor Philip, siguro po mga by 1, tapos kami 1:30. Tapos sabay tingin sa akin. Pastor, hindi ko po kayang mangako. Alam po. Anyhow, we'll try to wrap everything up. Hindi dahil sa may nag-i-invite, kundi para po ang nais lang naman natin is more on maunawaan kung anong po yung sinasabi ng salita. Ano po? Magandang tanghali po sa lahat at magandang hapon po sa bansang Pilipinas.
Nandiyan na po ba kayo? Ulitin ko po, makibasa po kayo sa akin. Ang gamit ko po ngayon is Tagalog language, ang Biblia. O mas kilala po siya sa tawag na King James Version Tagalog. Ano po, ang eksaktong title po ng translation na ito ay Tagalog language, ang Biblia. Ano po, ito po ang pagkakasulat. Ulitin ko po, Mateo 21, magsisimula po tayo sa 12, 19 hanggang 20. Ito po ang pagkakasabi ng salita. Pagka umaga nga, nang siya'y bumalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita niya sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay nilapitan niya at walang nasumpungang anumang doon, kundi mga dahon lamang. Ang sabi niya dito, mula ngayon, huwag kang magbunga kailanman, pagkadakay na tuyo ang puno ng igos. At nakita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila na nagsasabi, ano't pagkadakay na tuyo ang puno ng igos. Sandali po tayong yumuko at pagkatiwala natin sa Panginoon. Ama, Diyos na kapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, kabanal-banalang tono ng biyaya. Ama, alam po namin na may dahilan kung bakit nangyari ang mga pangyayari na sinulat dito sa aklat ni Mateo. Dalangin po namin na hayaan mo po ang banal na Espiritu mo ang siyang manguna sa amin. Ituro mo sa amin, Panginoon, kung bakit kinakailangan mangyari at maisulat ang mga bagay na ito para naman sa aming kapakinabangan sa mga panahon ito. Ama, dalangin ko po patuloy sa iyo na itago mo po ako sa likuran ng kaningingan ng iyong krus, pagkat alam ko po, aminado ako na wala akong sapat na kakayanan, hindi kaunawaan upang magpahayag, upang magpaliwanag ng iyong mga salita. Ako po'y umaasa lamang sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala lamang, sa iyong kahabagan lamang. Ama, kung ako po lamang ang magsasalita sa harapan ng iyong bayan, walang dahilan para sila'y makinig sa akin, pagkat sino nga ako sa kanilang harapan. Pero, Ama, kung ang banal mong Espiritu ang siyang maririnig sa umaga, sa kalagitnaan namin ngayon, alam ko, Ama, pakikinggan ka po namin. At ang buhay namin ay magbabago, magiging ayon na sa iyong kalooban. Kaya Ama, patuloy ko pong dalangin sa iyo, hayaan mo po na ang banal na Espiritu mo ang siyang marinig sa tanghaling ito. Magkausapin ang bawat isa sa amin, maunawaan namin mabuti kung bakit nangyari ang mga bagay na ito, tinayaan mo na ito'y maisulat sa Bibliang aming pinag-aaralan. Ama, alam ko po, ikaw lamang at banal na Espiritu mo ang maaaring magpaliwanag nito sa amin. Kaya dalangin ko po sa iyo, buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Sa gayon, mauunawaan naming malinaw, maayos ang iyong mga salita. At mula rito, O Ama, magkakaroon kami ng kapamakaanan, ng drive para baguhin ang takbo ng aming buhay upang ang buhay namin maging kaayon na sa iyong kalooban. Kaya Ama, patuloy ko pong dalangin sa iyo, gabay, patnubay, pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Huwag mo pong hayaan ang aming alalahanin, ang aming mga pangangailangang pisikal ay maging magambala kami nito. Bagkus, hayaan mo po kung anuman ang pangangailangan naming pisikal, hayaan mo ito'y magkaroon ng katugunan upang hindi na ito maging hadlang sa aming pakikinig, sa aming pag-unawa sa iyong kalooban lamang. Kaya Ama, muli dalangin ko po sa iyo, gabay, patnubay, pag-iingat po, Panginoon, para sa bawat isa. Hayaan mong maunawaan, matutunan namin. Eventually, isang araw, makita namin ang aming buhay na totoo na nga, nagiging kaayon na ng iyong kalooban. Sa gayon, makikilala nga kami na isa kami sa iyong mga alagad. Muli, Ama, ito po ang aming patuloy na dalangin sa iyo. Kalakip nito, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagkilala sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. So, magandang tanghali po ulit sa lahat. Ano po, babasahin ko po ulit. Ulitin ko po, ito pong gamit ko
is electronic version po ito, electronic Bible po ito, Tagalog language ang Biblia. Sabi niya nito, pagka umaga nga, nang siya'y bumalik siya, as in, ang Panginoong Jesucristo, pagka umaga nga, nang siya'y bumalik sa bayan, nagutom siya. So ang Panginoong Jesucristo as a man, nagutom nung umaga, no? Pagka umaga, so umaga, around 6 siguro, 5, depende anong oras ba sumisikat ang araw ngayon. So umaga, nagugutom ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, at pagkakita niya sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan. So lumapit ang Panginoong Jesucristo sa isang puno, nasaan? Sa tabi ng daanan. Kalsada. Ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. Isang puno na maraming dahon, malago. Ayan. Hindi ganito. Ayan. Hindi po ganyan. So isang puno na malago, madaming dahon. Sabi niya, walang nasumpungan anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya dito, mula ngayon huwag kang mamunga kailanman. At pagkadakay natulo ang puno ng igos. Titingnan ko po ito po ang sinasabi naman sa Bible po ng Magandang Balita, Biblia, Matthew 21, verse 18, kinabukasan habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya'y nagutom. Nakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan ito. Ngunit wala siyang natagpuan kundi mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga kailanman. Pagkadakay natuyo ang puno. Nakita ito ng mga alagad at namangha sila. Paanong natuyo ang puno ng igos? Tanong nila. Noong una ko pong nabasa itong bahagi na ito, parang nagtatalo sa isip ko. Kasi nung bata-bata po ako, baguhan ako sa pananampalataya, ang pagkakakilala ko at pagkakadescribe din naman kasi ni Jonah, ang Diyos ay Diyos na mahabagin, matagal kung magalit at matagal kung magalit at madali namang humupa ang galit. Siya Diyos ng kabanal-banalan, siya Diyos na mapagpala. Tapos pagdating dito, isang puno ang walang bunga. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mula ngayon, hindi ka na magkakabunga. Namatay eh. Isinumpa yung puno. Ano ba kasalanan ng puno? Kung titingnan niyo po sa pagkakasulat naman ni Marcos o ni Mark, nung panahon na yun, is hindi naman panahon ng igos. Nakukuha niyo po ibig sabihin? Hindi naman panahon ng igos. Ibig sabihin ng panahon ng igos, parang panahon ng mangga. Ayan, maraming manggang inaani. Kasi hindi ang mangga, ang igos, santol, ano pa ba yung ibang mga produkto sa Pilipinas na hindi naman siya whole year round na nagbubunga, hindi kagaya ng saging, regardless kung anong panahon may bunga yan. Tuloy-tuloy lang yung cycle ng pamumunga niyan. Pero yung igos, yung mangga, bayabas, yan, may mga petsa lang yan kung kailan lang siya namumunga. Ang mangga, nagsisimula siya ng kakaniwanan late December hanggang bago matapos po, bago dumating ang kasagsagan ng tag-init sa Pilipinas. Yan. Ang igos, ganun din, may specific month of the year lang siya kung mamunga. Ang naging tanong ko noon, lupit naman, pakabigat naman. Hindi naman pala panahon ng igos tapos pinaghahanapan ng bunga. Nung walang makita, isinumpa. Nandiyan po kayo? Sabi ng iba, hindi, kasi tingnan mo yung mga kasunod niyan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung mananampalataya kayo, sabi ng Panginoong Jesucristo, yung maraming Kristiyano, doon nakapokus doon sa panalangin. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung mananampalataya kayo, magagawa niyo din higit pa dyan sa ginawa ko sa puno ng igos. And mostly, nakatuon doon sa isip na ito'y tungkol sa panalangin. Hindi pa ito tungkol sa panalangin kay Vic, hindi po yan ang sinasabi ko.
Ano po? Ang sinasabi ko po, hindi lamang siya sa panalangin lamang nakatuon. It's not about prayer only. Yan. Ano ibig sabihin? Tungkol ba siya sa panalangin o hindi? Tungkol po siya sa panalangin, amen. Sangayon po ako doon. Pero, hindi siya tungkol sa panalangin lamang. Nakukuha niyo po? Kasi po bakit? Kasi po natutunan namin, yung Biblia pala, yung isinulat siya, tuloy-tuloy. Ano po? Walang thought division, walang title division, walang verse division, walang chapter division. Tuloy-tuloy na siya nasulat. Parang love letter sa mga umabot po sa panahon ng love letter. O ng panahon po kasi nang ako'y text message na eh. Ano po, sino po ba yung umabot sa love letter? So ano po kayo maniwala? Ano po? So ganun daw siya, walang chapter division. So, tuloy-tuloy siya nasulat. Yan. Wala namang chapter division, walang verse division, at lalong walang title division. Ano po? So kung titingnan po natin mabuti yung kabuuan ng chapter 21 alone, hindi pa yung buong aklat, ano po, ng Mateo, kasi kami po ang scholars na nagsasabi ng ang Mateo daw po, ang aklat ni Mateo was intended to be sent to the Jewish people. Para sa mga Hudyo, ipinakikita dito na si Yesu Cristo nga ang iniintay nila, Mesaya. At sa atin naman ngayon, naman din lamang kapatid na ikaw na may, hindi naman kahapon ka lamang sa gawain. Ano po? Ikaw na may hindi naman ganun nakabaguhan sa pananampalataya. Actually, yung mensahe po, it's not about sa datihan o baguhan I saw nung nakita ko po yung mensahe, ito po ay para sa lahat. Baguhan ka man, datihan ka man, pamunuan ka man, elders of the church ka man, deacons ka man, manggagawa ka man, o members ka man, it doesn't really matter. Ang magiging tanong dito lagi, hindi lumayo doon sa tanong is, handa ka na ba? Ano po, at hindi na po siya lalayo doon. So ang tanong, baby, kung hindi panahon, ang sabi mo kanina, kaya sinumpa ng Panginoong Kristo yung puno kasi walang bunga. Kasi nakatingin tayo on a physical na tree, sa isang physical na puno. Pero alalahanin po natin, isinulat ito ni Mateo, not intended to be physical only. May pinag-uusapan ditong spiritual. So, titingnan natin ngayon siya as an spiritual tree. Isang spiritual na puno na hinahanap ng isang spiritual natural na bunga. Ano po? Hindi ko na po masyadong pahabayin. Ang puno, isang bagay yung sigurado, ang puno, ikaw at ako. Dadating ang panahon ng Panginoong Jesucristo ay dadaan kung saan ikaw ay nakatayo. Titingnan ng Panginoong Jesucristo, hindi kung gaano kakalago sa gawain. Kung titingnan ng Panginoon is yung bunga. Ngayon, ano ba yung bunga? Yan. Ano ba yung bunga na hinahanap? Ano po? Kung makabalikan niyo po yung aklat ng Genesis, may puno sa gitna ng hardin at sabi ng puno, huwag kayong kakain ng bunga na yan. Pag kinain niya yan, mamatay. Nung ginawan siya ng pinikula, sinabuhay siya, binigyan siya ng physical na kaanyuhan, naging kulay pula. Pero hindi po yun yung totoong itsura niya. Yung pinag-uusapan nating bunga ay hindi kagaya nun at hindi magkaiba sila na characteristics yan. Ang hahanapin natin ano yung characteristics o pagkakakilanlan nitong bunga na ito na eventually isang araw hahanapin ng Diyos sa atin. Ano po, maganda po sa lahat. Interesado pa po ba tayo? Nandiyan pa ba kayo? Ano po, so hanggang nahanap natin, paano ko ba malalaman kung meron nga ako nitong bunga na isang araw hahanapin sa akin ng Diyos? Sabi mo ba, Kuya Vic, ano ko na yan? Ito yung love, hope, faith. Amen. Maganda po yun. Pero sa pagkakataong ito, ang titingnan natin ay ibang aspeto, ibang pagkakakilanlan yung characteristics ng bunga na ito. Ano po, ang una ko pong, meron siyang 3 bahagi lang po. Alam po, hindi lang po siya siyam. Hindi lang siya 7. Hindi lang siya 3. Pero ang pag-aaralan lang po natin 3 bahagi lamang o pagkakakilanlan ng bunga na hinahanap natin. Ayon po dun sa context ng Matthew 21. Ano po, hindi po tayo lalayo masyado sa Matthew 21. Ano po, ibig, ano ba yung masyado mahaba na? Ibig, ano ba yung hinahanap natin?
Ang isang bagay po na hinahanap ng Panginoong Kristo dito, yung pagsamba. Anong pagsamba? Sumasamba naman ako. Tingnan po natin. Kung aakyat po tayo ng kaunti, bago nangyari ang mga bagay na ito, sinabi ng Panginoong Kristo sa chapter 12, verse 12 at 13. Ayusin po natin Verse 12, Matthew 21, verse 12 and 13. Ito yung panahon na bago nangyari ito, ang Panginoong Kristo ay sumakay sa isang donkey at nagsisigawan yung mga tao, Hosana sa iligtas mo kami. Dahil ang inaasahan nilang dadating na tagapagligtas ay isang taong matipuno, probably malaki ang katawan at paaalisin ang Roman Empire. Kasi under sila ng Roman Empire noon. So inaasahan nila isang tao na magtatanggol sa kanila laban sa imperyo ng Roma. Superhero na dating on the physical side, not on the spiritual side. Pero hindi ganoon na nangyari. Ang Panginoong Jesucristo, imbis na umakyat doon sa tore ng mga sundalo ng mga Romano, pumasok doon sa templo. Pagdating niya sa templo, sabi niya, at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nagbibili at namimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang ng mga namamalit ng salapi at mga upuan na nagbibili o nagbebenta ng kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Kasi po, nung pinag-aaralan po namin ito, natutunan ko din na bakit ba may nagbibili? Bakit nagalit ang Panginoong Hesus? Nagtitinda lang naman ng hayop na iaalay. Ano ba problema doon? Ako, naunawaan namin noon na yung palang mga nagtitinda nito ng hayop doon, unang-una, overpriced yung presyo ng hayop. And sad to say, kapag may dala ka na kasi buhay pa ang Panginoong Hesus, so kinakailangan pa may alay, Natatandaan niyo po, ang tanging paraan para ikaw ay mapatawad ng Diyos, kinakailangan may pag-agos ng dugo. Since buhay ang Panginoong Jesucristo pa, nung panahong ito, hindi pa nangyayari ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Ito ba yung panahon na nag-aaral siya? Paakyat pa lang dun sa peak ng kaligtasan na ihahandog ng Panginoong Jesucristo. Kung nanonood po kayo ng pelikula, padating pa lang sa climax. Yan. Sa climax, yung sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo, ito yung panahon na ikinukwento dito ni Mateo. So, palibasa, buhay ang Panginoong Jesucristo, hindi pa dumadaan ngayon ng dugo, kinakailangan pa ng mga tao na mag-alay sa Diyos. So, ang mga tao noon, pag may dala kang hayop, galing sa labas, pagdating sa loob, hindi mo naman basta iaalay ito Titingnan ko ng mga Pariseyo, kung pasado na ba ito o hindi pa. Hindi ito pwede kasi may ganito. Yan, hindi pwede kasi may ganito. O may gas kasi, hindi pwede. Yan. So, ikaw ngayon, as a pilgrim, babalik ka doon, gusto mo maghandog. May kasalanan, kailangan mabayaran ng dugo ng hayop. So, ang problema ngayon, hindi tinanggap yung dala mo. Anong gagawin mo? May nagtitinda naman sa loob. Tinitinda sa loob yun kasi pasado na doon sa mga inspektor. Problema, overpriced. Yan. Tapos isa pang problema dito, doon sa loob ng templo, bago ka doon sa offering temple, doon pa lang sa bungad, hindi ka pwedeng gumamit ng pera mo galing sa labas. Nakukuha niyo pa ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Kung naalala niyo po, bago dumating ito, tinanong ang Panginoong Kristo, tama po ba na magbuwis kami sa kisisar? Sabi ng mga, akin na nga yung coin ninyo. Sino ba yung nakalagay sa coin? Di ba si Cesar? Ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar. Ano po? Kasi nga po, under sila ng Roman Empire, ang Israel doon may sariling pera. May sarili silang currency. So pagdating sa loob, hindi nila tatanggapin yung ano mo. Bibili ka ng hayop, no choice ka Overpriced. Sige na, anong gagawin natin? Babayad ako, pera ni Cesar. At hindi na pwede yan. Hindi kami tumatanggap ng ibang currency. Kailangan, currency ng Israel. So, ang gagawin mo pupunta ka sa money exchange. Pumapalitan mo yung pera mo para makabili ka ng hayop. Pagdating doon,
tatagain na naman, dadayain ka pa sa palitan. Ano po? Ito yung dahilan kung bakit nagagalit ang Panginoong Espiritu. Sabi niya, sabi niya, pumasok siya sa templo, itinaboy ang mga nagbibili o nagtitinda at saka yung namimili ng alin, ng hayop. At ginulo niya ang dulang, yung lamesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan na nagbibili o nagbebenta ng kalapati. Kasi pinakamaliit mong alay doon is ibon. Sabi ng Panginoon, ginawa ninyong pugad ng magnanakaw ang templo, ang bahay ng aking Ama. Dapat sana ito'y gagawing bahay panalangin. Anong ibig mong sabihin, Kuya Lee? Sabi mo kanina, is worship o pagsamba. Kasi po, nandoon yung mga tao, hindi na para sumamba, hindi na para mag-alay sa Diyos. Nandoon na lang sila for negosyo. At hindi lang basta negosyo, pandahaya, panggulang. Ano po? Kung ako sa iyo ngayon, panahon ng COVID-19, bakit ang daming problema? Kailangan ng nag-mask sa Pilipinas. Kailangan may face shield pa eh. Ano nangyari nung nagsimula yung batas na yun? Kahit dito po sa Saudi Arabia, magkano ang mask? Walang mabiling alcohol, walang mabiling sanitizer, overpriced. Naalala ko si Pastor Jess noon, nung bago ng COVID-19, nakatingin sila ng bote, parang 40 plus lang yata, kaya yung 500 ml yata, kung less than 500 ml. Nung nagka-COVID-19, nagkaroon ng pag-uusap ang pamunuan, sabi ni Pastor Jess, siguro pas magandang bili tayo. Sige pas, kuha tayo ng pondo at bili tayo dyan, makakatulong yan, hindi siya masama para sa atin. Paglabas nila, 100 plus na, kapatid. Bakit sila, Pastor Jess? Kasi hindi kami bumili. Bakit? Wala na, halata naman, sobra naman na. Yung dating wala pang 50 real, ngayon mahigit sa 100 real, lumiit pa yung bote. Tapos wala ka pang mabilihan, makikiusap ka pa doon sa tindero para pagbilihan ka kasi kukunti na yung stocks. Ito po yung naging problema noon eh. Wala na yung essence ng pagsamba. Nagpupunta na lang sila doon para makinabang na lang on the physical side. Ngayon, bakit pa tayo dumadalo sa gawain? Para tumanggap ng pagpapala, para pagpalain naman ako ng Diyos, makadalo nga, makapag-church nga. Bakit ang gulo-gulo ng buhay ng pamilya ko? Para naman pagpalain kami, bigyan naman kami ng pagpapala. Wala na yung pundasyon ng pagsamba. Ano ba ang tunay na pundasyon? Naalala niyo po yung kantang isang sikat na isang malaking simbahan noon, na marami silang manunugtog na mga sikat na tao, mga Kristiyano, ang gagaling ng mga musicians nila, kakantahan yung tao, isang araw, napansin nila parang concert na lang. Ginawa, tinanggal yung mga musical instrument at binuo yung kantang yung worship ko yun. With the music, playing. Heart of worship. Heart of worship. Binalikan nila yung heart of worship. Tinanggal ang lahat ng instrumento. Kinakailangan sumamba tayo sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Ano ba sabi ng Panginoon sa Kristo? John chapter 4 verse 23 hanggang 24. Ano po ang pagkakasabi? Yan natin. Sabi niya dito, datapat dumating ang oras na ngayon na nga na ang sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kanila. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi na ito tungkol sa musical instrument. Hindi na ito tungkol sa kumakanta na lang ako. Kinakailangan sumasamba ako. Kinikilala ko kung sino ako sa harapan ng Diyos. Para makita ko kung sino siya sa buhay ko. Hindi mo masasabing sumasamba ka sa Diyos kung ang tingin mo ikapantay ka ng Diyos o malapit lang yung pagitan mo ng Diyos. Kinakailangan maunawaan ng tao kung sino siya, ano siya sa harapan ng Diyos para makita niya kung gaano kalaki ang Diyos.
Naalala niyo po si Isaiah. Tagal-tagal nang kinakausap ng Diyos. Nung bago tinawag si Isaiah, kinakausap na siya ng Diyos. Naririnig niya, hindi niya ganong naiintindihan. Nung nakita na niya nagpupuri ng mga kerubin, ano nangyari? Na-realize ni Isaiah, isa po akong makasalanan, marumi po ang aking labi. Ako po ay namumuhay sa mga kapiling ng mga taong marumi din naman ang labi. Ano sabi niya? Kawawa naman ako. Isa akong kahabag-habag na tao. Nakita ni Isaiah kung sino siya sa harapan ng Diyos. Anong ginawa ng kerubin? Kumuha ng baga doon sa templo, doon sa pinag-aalayan, at dinikit sa kanyang labi. Anong sabi ng kerubin? Ngayon, wala ka ng kasalanan. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Tapos narinig niya ang boses ng Diyos. Sabi ng Diyos, sino ang aking susuguin? Sino ang aking uutusan? Anong naging epekto kay Isaiah? Sumagot siya, Here I am, Lord. Diba? Ama, narito po ako. Isugo mo po ako. Utusan mo po ako. Bakit? Nakita niya, pinatawad na siya. Kasi ang taong pinatawad ng Diyos, yung totoong tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, sasamba na niyan. Sa paano ba? Hindi lamang sa lugar ng panambahan. Kahit sa labas ng simbahan, sumasamba pa rin siya. Ang isip na paano ako makapagpapasalamat sa kaligtasang ibinigay sa akin ng Diyos. Dahil ang totoo kong pagsamba ay hindi ang pag-awit lamang. Hindi ang pagtaas lang ng kamay, o pagpikit lang, o pagluha lamang. No. Ang totoong pagsamba is makilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Yung totoong ikaw, makita mo yung layo, yung diferensya, tapos narito ang Diyos sumalubong sa iyo para kunin ka, ilapit ka sa Kanya. Pag nakita ito ng isang tao, na-realize niya, sino ba ako para iligtas ng Diyos, and yet, pinag-ukulan niya ako ng malaking bagay, para lang makapiling niya. Wala ka ng dahilan, kapatid, para hindi totoong sumamba. Kahit sa labas ng bahay ng templo, sa bahay ng dalanginan. Hindi ka na nagpupunta sa church para lang pagpalain. No, nagpupunta ako dito para pakita ko sa Diyos, Lord, minamahal kita. Hindi ko gustong takasan na lamang yung impyerno, gusto ko makapiling ka. At makakapiling lang kita pag wala ako sa impyerno. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin. Kaya ito yung dahilan kung bakit ako sumasamba, bakit ako kumikilos para sa kapurihan ng Diyos. Dahil ang totoo kong pagsamba, kapatid, ay hindi nangyayari sa loob ng bahay panambahan lamang. Pag lumabas ba tayo sa labas, nakikita pa ba sa atin yung pagsamba? Pinagsusumikapan pa ba natin magbigay ng glory o ng kapurihan sa Diyos? Isa po ito sa mga pagkakakilanlan ng bunga na hinahanap ng Panginoong Jesucristo. Yung totoong kalaliman, yung pundasyon ng sinasabi nating pagsamba. Nandyan pa po kayo. Usad po tayo. Ano pa, baby? Ano pa ba? Sabi mo tatlo. Meron pa po. Yung paniniwala, yung pagtitiwala, or tawagin kong pananampalataya. Kasi yun ang ibig sabihin. Pag naniniwala ka at nagtitiwala ka, pinagsama mo, pinagyan mo na isang pangalan siya, tawag dyan, pananampalataya. Anong ibig mong sabihin? Tingnan po natin. Yes, ma'am. Bandang 23. Matthew 21:23. Balikan po natin siya. Get your phone. Yep. Sumasagot. Sabi niya, pagpasok niya sa templo, ng Panginoong Jesucristo, pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan, samantalang siya'y nagtuturo. Nagtuturo ng Panginoon, dumating ito. Mga tao, sa anumang kapamahalaan, sa anong kapamahalaan ginawa mo ang mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? Ang sabi po niya sa Tagalog, na mababaw na salin, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at
at matatanda ng bayan. At siya tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Mga tao na nag-aaral, makauunawa ng mga salita. Ito po ang trabaho ng mga Pariseyo. Nakauunawa ng salita and yet kinupustyon kung sino ang Panginoong Kristo. Sabi ko po kanina, ito yung paakit na ng climax ng ministry ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, marami na siyang ginawang mga bagay. Nagpagaling na ng maraming sakit, mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, mga paralitiko nagsibangon na. Ang dami-dami ng himala na nangyari. And yet, kinu-question pa rin, sino nagbigay sa iyo ng karapatang magpatawad? Yan. Nakukuha niyo po? Hindi naman mga ganun. Ang tanong ganito, gano'ng kadami na bang himala ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kakaniwan sa mga nakakasama, so, Brad, kumusta na po? Ay, naku, Brad, napakaputi ng Panginoon. Kabila ng pandemic, kumakain ang pamilya namin. Walang trabaho, ang buong pamilya ko, pero may pagkain kami kinakain. Pagdating sa gipitan, kumusta ba? Nung minsan ko, nag-uusap kami ni Mrs. Malungkot kasi kumuha ng driving license sa Pilipinas. Pagdating, malungkot, matamlay, bakit? Bagsak, fail. Ano po? Ang tanong, anong gagawin ko para pumasa? Ang dami nag-o-offer. Hindi, ilapit natin kay ganito, ilapit natin kay ganyan. Patulong tayo kay ganito, patulong tayo kay ganyan. Fixer, kung tutuusin. Nasaan na ngayon yung sinasabi mo kahapon na kabila ng pandemic, pinakakain kami ng Diyos. Tapos sa isang maliliit na bagay, nasaan na ako? Sa kabila ng pandemic, kumakain yung pamilya ko, pinoproblema ko ngayon. Baka nagpa-uwi baka mag-uwian na kami dito. Kumpanya namin bumabagsak, kumpanya namin humihina. Ang dami-dami mong pagpapalang tinanggap, gumaling ng anak, gumaling ganito, binigyan ng trabaho siyang anak, binigyan ng trabaho si Bunso, nag-aaral yung mga anak kahit walang ang liit-liit ng income. Tapos ang pinoproblema, naku, yung bubong namin tumutulo. Maliliit na bagay, kuminsan nakalimutan na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin. Sa malalaking bagay, nakita mo paano kamangha-manghang ginagawa ng Diyos. Hindi ko na kaya ipaliwanag, Kuya B, kung paano nangyayari, pero nangyayari. Ano po? Tapos ang maliliit na bagay, ang laki ng problema. Para bang hindi niya nakita kung paano siya pinagpapala ng Diyos. O baka mag-uwi, kami, baka hindi magpasweldo, baka ganito, baka ganyan. Ano kaya gagawin namin? Dami-dami ng problema. Ngayon ang tanong, nasan yung pagtitiwala? Nasan yung paniniwala na kaya ng Diyos? Nasan yung pananampalataya na sinasabi? Ang lakas ng loob doon. Oh, by faith, not by sight. Nung naalala niyo po si Pedro, nakita ang Panginoong Kristo naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo po ako dyan. Sabi ng Panginoon, liga. Lakad si Pedro sa tubig. Lalakad sa imposible itong nakita niya yung alon, yung hangin. Ano nangyari? Nakakalimutan na. Yung Kristo na sinabi niya, Lord, papuntahin mo po ako dyan. At yung Jesus na nagsabi sa kanya, halika. At sabi ng Panginoon pagkatapos kinuha siya mula sa tubig at sinabi, bakit ka nag-aalinlangan sa akin? Again, it doesn't really matter kung pamunuan ka, elders of the church ka, manggagawa ka, o baguhan ka. Ang tanong, do you still have that faith in Jesus na kaya ka pa rin niyang isaayos? Kapatid, kasama ito doon sa bunga.
pagkakakilanlan ng totoong bunga. Na kahit anong mangyari, nandiyan ang Diyos para sa akin. Hindi niya ako iiwan ni tatalikdan. Nung bago-bago po ako sa pananampalataya, yun lang ang alam ko. Marami sa inyo nakakarinig na po ng kwento ng buhay namin mag-asawa. Dumating sa punto na wala na talaga. Wala na kami mailabas. Ang buhay pinansyal namin, hindi bumabagsak, nakasagad na sa ilalim. Hindi ko nga nun unti mong pambili ng tubig ng bata eh. Kasi ilang buwan pa lang yung anak ko, kailangan pa yung at least Wilkins nung sa panahon sa Pilipinas man. Pambili nga ng bote, 1 litro, problemado kami. Isang bagay lang, umaga naglalakad ako mula sa bahay dito sa kaya ng boss. Isang bagay lang ang alam ko pagka naalala ko yung buhay namin. Lalakad ako sa umaga, Lord, isang bagay lang alam ko, hindi mo ko iiwan, hindi mapabayaan. Ito po ang sabi mo, hindi mo hahayaang magutom ang pamilya ko. Yun lang ang kaya kong sabihin sa kanya. Wala akong panalangin mahaba. Wala kahit ano. At isang araw, nakita ko pa paano niya kami inaahon mula doon. At hanggang ngayon, kung minsan dumadating sa punto na problema sa trabaho, tapos ang daming presyo, Lord, uuwi na ba ako? Lord, pag umuwi ako ng buhay namin. Maalala ko na naman kung paano niya ako. Ingatan noon. Lord, hindi. Isang bagay ang alam ko. Hindi mo ko iiwan ni tatalikdan. Dito lang ang alam ko. Habang tumatagal, dati ko nababasa, natatandaan. Sinabi pala ng Panginoon, sabi ni David, wala pa akong nakitang lingkod na hinayaan ng Diyos na mamalimos ng tinapay. Dagdag na, may pinangahawakan ako. Lord, hindi ako magugutom. Bakit? Kasi wala pa pong lingkod na magugutom. Walang isang tao na maglilingkod sa iyong dakilang pangalan na hahayaan mong magutom. 2 na ngayon ang hawak ko. Lord, hindi mo ko iiwan, itatalikdan. Lord, hindi mo hahayaang magutom ang pamilya ko kahit ano mangyari. Ang tanong, pagdating ba sa pagsubok, ito pa rin ba hawak natin? Nakukuha niyo po, maliliit na bagay kung minsan nagiging pabaya ang Kristiyano. Nakakalimutan na. Ayoko na sa kumpanya na. Gulo-gulo ng pamo na. Ayoko na dito. Hindi naman nag-i-increase. Kapatid, may mission ka kung bakit ka nandyan. Kailangan yung pananampalataya, yung paniniwala, pagtitiwala, kailangan hindi ka lang basta nakahawak, nakakapit ka. Lord, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito at may pagagawa ka dito. Ang gusto ko lang maipakita sa iyo. Ano yung sabi ni Santiago, kung ang ginto na nasisira ay pinadadaan sa apoy para makita kung totoong ginto ito, ang hindi pa kayang pananampalataya. Tapos maliliit na apoy na pagsubok. Wala na, magsak na. Alam ko, nakukuha niyo ba ibig sabihin? Paano pa magpapatotoo na ito ang aking Diyos? Tapos pagdating sa maliliit na bagay, kinalimutan mo na siya. Kinalimutan mo yung pangako. Nawala yung pagtitiwala, nawala yung paniniwala, nawala yung pananampalataya. Hindi naman lahat nawala. Pero doon sa maliliit na bagay, nasubok, kapatid, yung pananampalataya. Again, pagdaan ng Panginoong Kristo, ito yung isang klase ng bunga na hinahanap niya. Na may totoong pagsamba, na may totoong pananampalataya sa Kanya. Ano po? Hindi na lang, isa na lang po. Pagsunod. Tingnan natin. Usad po tayo ng konti. Matthew 21, verse 28 hanggang 32. 28 hanggang 32. Ito po ang sabi. Sabi niya dito, anong palagay niyo rito? May isang tao, sabi ng Panginoong Hesus, anong palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda sa panganay. At sinabi niya, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po. Tugon niya, sabi ng panganay. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y nagpakuha. Nagbago daw yung isip ng panganay at nagpunta dun sa ubasan para magtrabaho. Lumapit din ang ama sa ikalawa, sa pangalawang anak. At gayon din naman ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito. Sumagot yung bata, yung
Pinakapangalawa, sabi niya, opo, sige po. Ngunit, hindi naman napakoon, hindi naman nagpunta. Sumagot lang, opo, pero hindi naman nagpunta. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng Ama? Ang nakatatanda po, sagot, sabi nila. Sabi sa kanila, so sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at mga susurang babae na una pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat narito sa inyo si Juan, napakita ng matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan niyo ang mga publikano at mga susurang babae na nakita ninyo, subalit hindi pa kayo nagsisisi at naniniwala sa Kanya. Yan, pagsunod. Isa pong problema, ito din, ang usapin ng pagsunod. Parang panganay, sabi niya, meron akong 2 anak eh. Yung panganay, inutusan ko, punta ka doon, trabaho ka. Sabi niya, ayoko po. Nagbago isip niya, pumunta siya doon, nagtrabaho. Samantala yung pangalawa, opo! Wala namang ginawa. Ilang seminar na po ang nadaanan natin? Evangelism seminar. Ilang pag-aaral na ng music ang dinaanan natin. Ilang pag-aaral ng ganito at ng ganyan at ganoon ang pinag-aralan natin. Ang tanong, ano na ang nangyari dito? Nag-manifest ba ito? Nagkaroon ba ito ng katotohanan sa buhay natin? Masakit, isipin, mabigat, tanggapin, kapatid. Pero hindi nangyari. Ano sa sabi ng Panginoon? Luke chapter 6, verse 46. Sabi niya, ano? Bakit tinatawag niyo kung Panginoon, Panginoon, at hindi niyo naman ginagawa ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo? Kapatid, hindi naman aksidente na naimbitahan ka sa pag-aaral ng mga ganito at ganyan. Hindi nangyari na ba? May pagsunod na ba na nangyari sa buhay natin? Di ba hindi naman ako paghahanapan ng Diyos? Oo! Pero kapatid, hindi naman aksidente na tinuruan ka ng Diyos. Hindi ang pamunuan ng simbahan ang nagturo sa iyo. Ang Diyos ang siyang pumili sa iyo para maging bahagi ng mga pag-aaral na ito para magkaroon ito ng bunga, ng resulta sa buhay mo. Kapatid, bakit ba sa palagay mo naging bahagi ka ng mga pag-aaral na ito? Ano na naging epekto nito sa iyo? Natutunan ko naman, Kuya Vic, hindi nga lang nangyari. Kapatid, hindi ka tinuruan ng walang dahilan. Tinuruan ka ng Diyos kasi may ipinagagawa siya sa iyo. Kaya bawat pag-aaral na dinaanan mo, kapatid, mahalaga ito para sa Diyos. Hindi ka niya bibigyan ng isang kaunawaan ng walang dahilan. Hindi ka niya binigyan ng talento para hindi mo magamit. Makakabulok na talents. Ano nangyari? Yung binigyan ng 5,000, bumalik ang Panginoon. Ama, Panginoon, narito po yung 5,000 binigay mo sa akin at nakit mo naman yung 5,000 kinita ng binigay mo sa akin. Yung binigyan ng 3,000, Lord, ito po yung kinita. Yung 3,000 binigay mo, ito yung 3,000 pinagkatiwala mo sa akin. Yung binigyan ng 1,000, Lord, ito po yung 1,000 na binigay mo sa akin. Sabi ng kanyang Panginoon, oh, asa na kinita? Natakot po kasi ako eh. Kaya binaon ko sa lupa. Kasi po baka malugi. Natakot po kasi ako, baka mapahiya ako, baka tanungin ako pag nag-evangelize ako eh. Baka hindi ko alam kung anong isasagot ko. Takot po kasi akong tumugtog eh. Kasi po baka magkamali ako eh. Natakot po kasi akong ganito, baka takot po kasi akong ganyan eh. Kapatid, hindi ka tinuruan ng Diyos na walang dahilan. Tinuruan ka ng Diyos kasi may ipinag-agawa sa sayo. Kahapon nandun kami kina Pastor Ray, pinag-uusapan, uuwi po kami ng Pilipinas, pinag-i-exit na ako.
Ang mission, uuwi sila ng Pilipinas, hindi para mag-exit lamang. Uuwi sila ng Pilipinas kasi kinakailangan magkaroon ng isang panibagong iglesia. Ano yung pahayag ng isang kasama namin, Pastor? Lord, alam ko, pinauuwi mo ang mag-asawang ito para do'y dahil alam namin minamahal ng Pilipinas. Doon, uuwi sila upang magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi nakikita namin minamahal mo na ang Pilipinas, Lord. At darating na ang pagbabago sa Pilipinas at ito ay kabahagi ng mga manggagawa na dadalhin mo sa Pilipinas para magpahayag. Pagtayo ng isang panibagong iglesia na nasasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Yun ang plano ng Diyos sa kanila. Sa atin, ano ba ang plano ng Diyos? Ano na ba yung itinuturo sa iyo? Hindi ba pwede na tinuruan ka ngayon, tapos Lord, teka lang ha, hintay-hintay lang ha. Dadating din tayo dyan. Hindi pa lang ngayon. Ilang buwan na ba kapatid ang nakalilipas? O ilang taon na ba ang nakalilipas mula nung inahal o tinuro sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na ito? Ginawa ko naman yan nung una. Kumusta na ba ngayon? Meron tayong weekly devotion na ipinapahayag at nilalive natin. Tanong, kumusta na po ba ang ating daily devotion? Tinuruan tayo paano maggumawa ng devotion. Sino hindi ka nalalabas ng bahay, hindi ka makikipag-usap sa kahit kanino, magdi-devotion ka para saan? Para simbahan, no? Para sa Diyos, no? Hindi, para sa iyo pa rin yun, eh. Para makita mo kung paano ka ginagabayan ng Diyos. Kumusta na po? Maraming bagay, kapatid, na itinuro sa iyo ang Diyos. Siya naman ang gusto ng Diyos, eh. Magkaroon tayo ng puso na gustong sumunod, na handang sumunod. Kung paano ang Panginoong Kristo ay sumunod hanggang kamatayan, o hanggang kamatayan. At paano i-describe ang Panginoong Kristo ay kagaya ng isang tupang dinala sa katayan, na kahit imik ay hindi umiimik, hindi nagrereklamo. Samantalang itong mga tinatawag na Kristiyano, na una pa yung reklamo, hindi naman nakasunod. Kapatid, kagaya ng tanong ng mga unang linggo, naka na ba? Nung ako po ay bagong Kristiyano, narinig ko, liligtas na ako ng Diyos. May paraan na ako para pumasok sa langit. Naintindihan ko may langit, may impyerno, at dahil si Jesus Cristo ay pinako, binusa ng kanyang dugo, at ako'y kabahagi dito, maliligtas na ako, kakapasok ako sa pintuan ng langit. Tapos nabasa ko Matthew 7 verse 21 hanggang 23, sabi ng Panginoon Hesus Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok mo sa pintuan ng langit, yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. At sa mga araw na yun, sabi ng Panginoong Hesus Kristo, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, kami po'y nagpangaral ng iyong mga salita. Kami po'y nagpagaling ng mga may sakit sa iyong pangalan. At gumawa kami ng maraming kamanghamanghang bagay sa iyong pangalan. Sabi ng Panginoon, at sasabihin ko naman sa kanila, sabi ng Panginoong Kristo, kailan na hindi ko kayo nakikilala, kayong mapaggawa ng katampalasanan. Nung narinig ko yun, nabasa ko yun, naunawaan ko yun, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi pa pala ako handa. Lakas ng loob ko nun. Lord, buti pa yung dalawa. Naalala po yung nakapako. Yung isa pinangakuan niya, hindi sasama kita sa aking paraiso. Ibig pa siya hindi nakasunod. Natural, namatay na eh. Paano pa siya makasusunod? Ako hindi namatay. Nung tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon ko, tinanggap ko, hindi Panginoon, tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas ko lang noon ha. Hindi ako namatay. May pagkakataon ako sumunod ngayon. Nung na-realize ko, kapatid, na hindi pala ko tinatawag ko siya ng Panginoon, at hindi naman siya nasusunod sa buhay ko, hindi pa rin pala ako papasok sa pintuan ng langit. Sabi ko, Lord, hindi pa po ako handa. Teka lang po.
Tinanggal ko na sa isip ko na, ayoko pa mamatay. Hindi dahil sa takot ako sa kamatay, kundi alam kong hindi pa ako papasok sa pintuan ng langit. Bakit? Wala nangyayari sa buhay ko nun eh. Naging miserable yung buhay ko eh. Bakit? Panay pagpapahala lang ang gusto ko eh. Wala na yung usapin ng pagsunod. Doon nagbago ang lahat. Tapos dumating ito. Isang puno na walang bunga. Hinahanapan ng Panginoon ng bunga. Kuya Vic, sabi mo kanina, sabi ni Marcos, hindi naman panahon ng igos eh. Yung physical na puno, oo. Hindi sa physical na puno lamang. Dahil ikaw ay isang espiritual na tao na isa ka ng Kristiyano, espiritual na binahanap sa iyo ng Panginoon. Kapanahunan man o hindi, dapat namumunga ka, kapatid. Dapat nakikita sa iyo yung totoong klase ng pagsamba. Dapat nakikita sa iyo yung totoong pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala. Dapat yung pagsunod hindi tumitigil. Dahil ang Kristiyano, kapatid, walang kapanahunan to. Season or off-season, dapat namumunga ito. Ito ang totoong ibig sabihin ng Kristyanismo. Walang pas muna ako. Walang pahinga muna ako. Sila muna. Kagaya ng sinabi ni Isaiah, Lord, nakita po ako, isugo mo po ako. Hindi ka, kapatid, naman inutusan ng Diyos nang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Inutusan ka ng Diyos, itinuo muna niya sa iyo paano mo gagawin ang mga bagay. Walang dahilan para sabihin mo, Lord, hindi ko po alam eh. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit hanggang ngayon nakakarinig ka pa rin ng salita. Ito yung dahilan kung bakit malakas ka pa. Kung bakit may kakayanan ka pa. Kung bakit nakapagsasalita ka pa. Kung bakit nakakilos ka pa. Kasi kapatid, lahat ng itinuro sa iyo ng Panginoon, iniintay niya na magkakaroon ng bunga. Kapatid, hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ka. Pero pag dumating sa punto na dumaan na nga ang Panginoon sa Kristo kung saan man ikaw ay nakatayo, it doesn't really matter kung malago ka. Kung gano'ng kadami yung dahon, kung gano'ng kadaming Bible verse ang kabisado mo, kung gano'ng kadami ang gawain na daluhan mo, kung gano'ng ka-active sa gawain, ang hahanapin ng Diyos sa iyo, ng Panginoong Kristo sa iyo, yung bunga. Anak, pinagkatiwalaan kita eh. Babalik ako, I expect that you would give something mula sa pinagkatiwala ko sa iyo. Kapatid, uulitin ko, mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit mo naririnig sa buong buwan ng Agosto. Ang tanong na, handa ka na ba? Hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka na nga talaga. Baguhan ka man, manggagawa ka man, elders of the church ka man, pamunuan ka man. Kapatid, hanggang ngayon, nakiyan ka pa rin kasi may ipinagagawa pa sa iyo ang Diyos. Marami pang bagay na dapat hakbangan, na dapat nakita sa iyo. Ikuulitin ko, kapatid. Pagkakataong ito, tatlong bagay hinahanap sa atin ng Diyos. Makikita sa iyo ang totoong pagsamba, ang totoong pananampalataya, at ang totoong pagsunod. Doon, kapatid, kakayanin mo lang sumagot. Opo, handa na po ako. Muli, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Kung sa palagay mo, karoon ka ng pagkukulang sa Diyos, hindi pa huli ang lahat. Napakabuti ng Diyos sa iyo.
Napakabuting ng Panginoon at binibigyan ka pa niya ng pagkakataong baguhin ang buhay mo. Mula ngayon, kapatid, may pagkakataon ka ng sumamba sa Kanya ng totoong pagsamba. May pagkakataon ka na totoong manampalataya sa Diyos. May pagkakataon ka pa na totoong sumunod sa Kanyang kalooban. Palagay mo, nagkakaroon ka ng pagkukulang, hindi mo naman kausapin ng Diyos. Halika, kausapin natin ang Diyos. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may gawa ng langit at ng lupa. Ama, nakita po ang iyong bayan. Una, Ama, nagpapasalamat kami sa iyo dahil alam namin patuloy mo pa rin kaming itinutuwid. Ito ang patunayan namin na hanggang ngayon ay minamahal mo pa rin kami. Dahil hindi mo hinayaan na kami basta maligaw na lamang at pagpatuloy sa aming mga pagkakamali. Kinikilala po namin, Panginoon, na ang narinig namin ay hindi upang kami kagalitan, kundi upang kami itama at ituwid. Dahil alam namin, Ama, hindi mo pa kami iniiwan at wala ka pa ring plano na kami taligdan. Ama, patuloy ko pong dalangin sa iyo. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na totoong sumamba sa iyo. Na totoong magtiwala, manampalataya sa iyo. Na totoong sumusunod sa iyong kalooban. Ama, maraming naging hadlang ay takot sa aming mga puso. Ito yung dahilan kung bakit hindi nangyari ang mga bagay na ito sa amin. Kaya dalangin ko po sa iyo, Ama, bigyan mo po kami ng sapat na kalakasan ng kalooban na totoong sumasamba na sa iyo, na totoong nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo, na totoong nagnanais at humahakbang na makasunod sa iyong dakilang kalooban na lamang. Ama, salamat po dahil alam namin hindi pa huli ang lahat para sa amin. Dalangin ko po sa iyo, gabayan mo po kami, patnubayan mo po kami, paalalahanan mo kaming patuloy, Ama, upang ang mga bunga o ang bunga na inaasahan mong taglay-taglay na namin, na pagdating ng panahon na ikaw ay daraan sa kung saan man kami nakatayo, ay matatagpuan mo hindi ang lago ng aming pagiging Kristiyano, kundi ang bunga ng aming pananampalataya sa iyo. Panginoong Kristo, ikaw lamang po ang aming pag-asa. Banal na Espiritu, wala pong makapagdagabay sa amin maliban sa iyo. Dalangin po namin, huwag mo po kaming iiwan. Huwag mo po kaming kakalimutan. Huwag ka pong mananawa, Ama, na kaming ingatan at tukuan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na totoong makilala na isa nga sa mga alagad ng aming Panginoong Kristo. Muli, Ama, nakita po ang iyong bayan na tutunay na nakinig sa iyong mensahe. Dalangin ko pong patuloy sa iyo. Gabayan, patnubayan mo po, Panginoon, ang iyong bayan. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming puso at isipan. Huwag mo pong hayaan na madaya pa kaming muli ng sanlibutan ito. Huwag mong hayaan kami mapuno ng takot pagkat ang binigay mo sa amin ay hindi espiritu ng pagkatakot, at espiritu ng katapangan, ng pananampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos na may kakayanan, may kapangyarihan na mag-ingat at maggabay sa atin. Kaya Ama, narito po ang iyong bayan, dalangin ko pong patuloy sa iyo. Bantayan ko po ang pagkain at inumin namin upang hindi na dito maging hadlang sa aming pagsunod sa iyong dakilang kalooban, sa aming pananampalataya sa iyo, sa aming Panginoong pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ama, muli, ikaw na po ang bahala sa aming pagkatalam namin sa aming sarili. Hindi namin kayang ingatan, gabayan ang aming sarili. Hindi
ikaw lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. May kakayanan na may karapatan na manguna sa bawat tao na totoong sumasamba at kumikilala sa iyo o aming Panginoong Kristo bilang kanyang Panginoon. Panginoon at tagapagligtas. Muli, Ama, ang nais po namin kaya purihin ka, dakilain ka sa buhay ng bawat isa namin. Ikaw na lamang, Ama, ang siyang makita sa aming buong pagkatao. Tuwing may makakasalubong kami, hindi na kami, kundi ang imahe ng aming Panginoong Kristo ang makita sa amin. Ang kanyang kaliwanagan, ang kanyang kahinahunan, ang kanyang pagkaunawa, ang kanyang pag-ibig ang makita sa amin. Sa gayon, Ama, kahit sa ganitong pakaan man lamang, purihin ka sa buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Muli, Ama, ito po ang aming patuloy na dalangin sa iyo. Kalakip nito, Diyos, ang pinakamataas, pupuri, pagsamba, masasalamat sa ngalan ni Jesus naming Panginoon sa gabi ng Santo Espiritu.